Ang kwento ni Aling Corazon, ang inang naging aswang. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may mag-asawang kilala sa kanilang kabutihan sina Corazon at Daniel. Matagal silang nagnanais magkaroon ng anak, ngunit tila hindi ito ipinagkaloob ng tadhana. Kahit pinag-uusapan at tinutokso si Corazon, dahil sa kawalan ng supling, hindi ito nagpapadala sa galit. Nananatili siyang mabait at matulungin sa lahat. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nabuntis si Corazon. Labis ang kanilang tuwa at pag-asa. Ngunit sa araw ng kanyang panganganak, isang malungkot na kapalaran ang dumating. Hindi nakaligtas ang sanggol at namatay ito pagkasilang. Sa sobrang sakit at pagkabigo, nawala sa sarili si Corazon. Ang matinding lungkot ay napalitan ng kakaibang gutom at galit. Sa kanyang pagkalito, nagawa niya ang bagong hindi niya inaasam. Kinain niya ang labi ng kanyang sariling anak. Pagkatapos nito, tumakas siya patungo sa malalim na gubat at hindi na nagpakita ng mahabang panahon. Mula noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Tuwing gabi, may naririnig na kakaibang huni at sigaw. May mga nawawalang hayop at kalaunan ay mga nawawalang bata rin. Ang sabi ng matatanda, mayroon daw bagong naninirahang aswang sa gubat. Sang babaeng may mahabang kuko, matatalim na ngipin, at may kakayahang maghiwalay ng katawan. At ang sabi-sabi, ito ay walang iba kundi si Aling Corazon. Takot na takot ang mga taga-baryo. Ipinagbawal ng mga magulang sa kanilang mga anak na lumabas kapag gabi na. Madalas silang magtipon-tipon at mag-usap kung paano mapapatay o mapapalayas ang aswang na iyon. Ngunit si Daniel, ang kanyang asawa, ay hindi makapaniwala. Alam niyang mabuti ang puso ni Corazon at hindi ito kayang manakit ng sinuman. Isang gabi, naglakas loob si Daniel na pumunta sa gubat upang hanapin ang kanyang asawa. Doon niya nakita ang isang nilalang na magulo. Ang buhok, marumi, at may kakaibang mga mata. Ngunit sa likod ng pagbabagong anyo, nakilala pa rin niya ang kanyang minamahal. Sinubukan niyang kausapin at pakiusapan. Ngunit ang sumpa at ang matinding lungkot ay nanaig na sa pagkatao ni Corazon. Dumating ang mga taga-baryo na may dalang mga sulo at sandata. Handa na silang puksain ang sinumang nananakit sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, may isang maliit na batang babae na lumapit. Si Nene, ang batang madalas tulungan ni Corazon noon bago siya nawala. Hindi ito natakot at tinawag siyang Aling Corazon. Sa tawag na iyon, saglit na nagising ang dating katinuan ng aswang. Nakita niya ang takot at galit ng mga tao. Ngunit nakita rin niya ang pagmamahal ng batyang kanyang asawa at ang kawalan ng takot sa bata. Sa huli, hindi niya sinaktan ng bata. Sa halip, tumalikod siya at muling tumakbo, palayo sa gubat, habang dinig pa rin ang kanyang mapait na pag-iyak na tila humihingi ng tawad. Yoma, Yoma, Yoma. Mula noon, bihira na siyang magpakita. Ngunit ang kwento ay nanatili sa alaala ng mga tao. Sinasabing si Aling Corazon ay hindi likas na basa-basiya, ay isang inang nilamon ng matinding pagdurusa at kawalan ng pag-unawa.